Binanggit niya na kailangan niya ng isa pang bagay, na tulong para alisin ang bakal. Sa nakapikit na kamao, idineklara niya ang kanyang balak na wasakin ang guild ng bakal. Tinukoy ni Su Jing na ngayon ay humihingi na siya ng dalawang pabor ngunit pinasigla pa rin siya na ipagpatuloy ang kasunduan. Bago mawalan ng malay, nagdagdag si Kim ng huling kahilingan. Gusto niyang ibalik ang kanyang espada mula sa lalaking may puting balbas. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang kamay at tuluyan na siyang nawalan ng malay. Si Su Jing ay umiling, nagtataka kung gaano pa karaming mga kahilingan ang ibabato niya sa kanya. Dumating si Baal at binanggit na si Kim ay talagang kakaiba. Kilalang kilala ni Sojung si Diaz at sinasabi niyang kahit na mukhang mabait si Kim, tiyak na may higit pa sa kanya kaysa sa nakikita ng mata. May isang tao na nagawang ilabas ang mas madilim na bahagi niya. Tumingin siya sa kumikislap na pulang ilaw ni Lu at tinanong si Baal kung napansin niya kung paano tinaga ni Kim si Rogers. Sigurado siyang hindi lang ito dahil nawalan siya ng kontrol, sinadya niyang tamaan ang mahalagang bahagi. Maaaring iyon ang kanyang unang pagpatay, pero ginawa niya ito ng walang pag-aalinlangan. Tinanong ni Baal kung ano ang balak niyang gawin kay Rogers, na buhay pa pero umuubo ng dugo at halos hindi na makabuhay. Nagpasya si Sojung na ipagkatiwala na lang ito sa tadhana. Sa tingin niya, mas gugustuhin ni Kim na hayaan na lang siyang mabuhay. Habang siya'y nagsasalita, nagsisimulang magbago ang kanyang buhok at kumakalat ang lila na enerhiya sa buong kanyang katawan. Umiti siya at sinabi na ang paghihiganti ay laging mas masarap sa paglipas ng panahon. Tinanong ni Baal kung siya ay bumalik na bilang Demon King. Sinabi niya sa kanya na mag-relax. Yung pangalan na yon ay chismis lang na gawa-gawa ng mga tao. Humakbang siya pasulong na kumikislap ng kulay ube at sinabing siya ang magpapabagsak sa Demon King. Biglang nagising si Kim at napagtanto niyang nag-iisa siya sa kakaibang glowing grid space na ito. Naisip niya na naipit siya sa kanyang panaginip, ang parehong panaginip na bumabagabag sa kanya sa loob ng 5 taon. Nawala ang bangungot nang makilala niya si Lu, pero ngayon ay bumalik na. Kapag hinawakan niya ang nakakatakot na ibabaw sa paligid niya, nagsisimulang bumalik ang lahat ng mga nakakatakot na alaala. Natagpuan niya ang sarili sa isang makitid na balon na napapaligiran ng mga pader na bato na ganap na humahadlang sa kanya mula sa labas ng mundo. Ang lubid na hawak niya ay tila paalala na hindi siya kailanman makakaakyat mag-isa. Palagi siyang nangangailangan ng isang tao para buhatin siya. Pati ang kanyang mga pangarap ay tila nagtatawanan sa kanya sa katotohanang iyon. Habang nalulumbay si Kim, dumating si Lu na parabang isang pagod na demonyo at pinaaalalahanan siya na minsan nang nagkahiwalay ang kanilang koneksyon. Tinanong niya kung gaano katagal balak ni Kim na kumapit dito. Pagdating sa pagpapahiram ng kapangyarihan, tinatanong ni Lu kung paano ito naiiba sa pag-asa sa lakas na ginagamit ng iba. Kahit ito'y pinaghirapan o sadyang swerte lang, ang kapangyarihang dati kay Kim ay kanya pa rin. Tinitigan ni Kim ang demonyo at tinanong kung sino siya. Bago makasagot si Lu, may isa pang boses na sumingit. Tumingon siya at nakita si El na kumikislap na parang anghel. Sinasabi na ang kanyang kapangyarihan ay kanya at nagmamakaawa sa kanya na huwag sumuko. Biglang bumukas ang mga mata ni Kim at nakita niya si Baal na nakatambay malapit, pinapanood siya. Binigyan niya ng mapanlikhang tingin ang lalaki at nagsimulang magtaka kung maaaring may kaugnayan si Sojung sa hari ng mga demonyo. Sinabi ni Baal sa kanya na bumalik na ang kanyang espada at nasa tabi niya, tulad ng gusto niya. Medyo nagulat si Kim nang makita ang kanyang mga ego sa paligid, at lahat sila ay relieved na sa wakas ay gising na ang kanilang master. Iminungkahi ni Baal na magpahinga pa ng kaunti si Kim. Pinahiren na siya ng mga potion, pero marahil ay dapat siyang umiwas sa sobrang paggalaw sa ngayon. Bigla na lang, nanginginig ang lupa ng parang nababaliw. Tumangala si Kim at nakita si Sojung na lumulutang sa itaas ng lupa. Nagsimulang mag-crack ang lupa sa lahat ng dako, at biglang sumabog ang lupa na may kakaibang liwanag. Tinanong ni Kim kung ano ang nangyayari, at sumagot si Baal ng kalmado na ito ay isang utos ng halimaw. Pagkatapos, isang malaking metal na halimaw ang sumabog mula sa lupa, ang ulo nito ay nag-aapoy at ang mana ay umiikot sa paligid nito. Baal na parang walang pakialam ay binanggit na ito si Herjand, ang Panginoon ng Labirinto. Nakatayo si Kim doon na puno ng dugo at nalilito, nakatingin sa figure sa harap niya.
Kaya ito na siguro ang tagapangalaga ng tarangkahan, bulong niya. Sumasang-ayon si Baal pero sinasabi niyang mas magulo ito kaysa sa hitsura nito. Hindi maiwasan ni Kim na isipin na baka ito na ang laban na pinipigilan niya mula pa noon. Samantala, nagkatitigan sina Herjand at Sujung habang umaabot ang mga apoy patungo sa kanya. Nanatili siyang kalmado, lumulutang sa hangin ng walang pakialam. Ang mata ng halimaw ay lumiwanag at isang malaking portal ang nagsimulang bumukas sa likod nito, hinahatak ang lahat ng nasa daan nito. Halos hindi makapaniwala si Kim sa kanyang nakikita at tinanong kung anong klaseng pintuan ito. Sinabi ni Baal na lumayo siya at nagbabala na ang paghatak sa kanya ay tiyak na panganib. Pinipigilan ni Kim ang kanyang kamao at nagsimulang damaloy ang dugo sa damuhan habang ang isang pulang bilog ay pumutok sa lupa. Isang aura ang pumapaligid sa kanya at kay Kim. Nagtataka siya kung ito ay isang uri ng dome. Agad na pumayag si Suko, sinabing interesado siyang malaman iyon. Ang aura ay nagtatakip sa kanila mula sa halimaw. Bigla na lang may mga turkesa na figure na lumabas mula sa portal at 5 halimaw na parang butiki kasama ang isang malaking nakasuot ng baluti ay nagmamadali patungo kay Sujung. Nakatayo siya roon na seryoso at kalmado habang ang mga halimaw ay sumasalakay sa kanya mula sa lahat ng direksyon. Isang alon ng lila na enerhiya na tinatawag na ink flame ang sumabog at naglabas ng nakakatakot na sigaw ang mga halimaw habang lumilitaw ang isang malaking espada na nakabalot sa asul-lilang apoy. Itinaas ni Sujung ang isang daliri. Sa loob ng hadlang, si Kim ay naiiwan na walang masabi. Ang espada ay naglalabas ng matinding aura at naaalala ni Kim na binanggit ni Rogers na tinatawag nila itong mga Diyos. Ang nakabihis na halimaw ay humarap sa talim. Biglang bumagsak ang purple na enerhiya, yumanig ang lupa at nagpadala ng itim na kidlat sa lahat ng dako. Isang malaking puwang ang bumukas sa lupa. Samantala, sa isang malamig na silid na may malalaking haligi, may isang maliit na kahon na naglalaman ng isang nagniningning na lila na bote. Hindi makapaniwala si Lu na nakuha na niya ang elixir. Binigyan siya ni Elle ng high five. Isinasara ni Kim ang kahon na hindi pa rin makapaniwala na totoo ito. Mamaya, nagkakasama sina Sujingbal at Kim sa tabi ng isang mataas na pader. Mas naguguluhan si Kim kaysa nakakaluwag. Sinabi ni Sujung sa kanya na tumiyupad siya sa kanyang pangako at gusto pa rin ng paghihiganti pero huwag niyang asahang ibibigay niya ito sa kanya sa isang plat itong pilak. Tumango lang si Kim. Tinanong niya kung Sujung ang tunay na pangalan niya. Sa isang ngiti, sinabi niyang oo at siya ay Koreana. Binanggit niya na mayroon siyang elixir at ganoon din si Baal at inaalok niya kay Kim ang kanya. Nagtataka siya kung bakit. Ipinaliwanag niya na bahagi ito ng kanilang kasunduan at makakatulong ito sa kanya na makaganti. Ang katawan niya ay nasa masamang kalagayan at kakailanganin niya ang kapangyarihan. Hinahanap pa rin nila si Harry End at ito ang paraan para mamuhunan dito. Tinutukso ni Kim ang nagniningning na elixir at nagbalik tanaw. May panahon na gagawin niya ang lahat para dito, kahit isakripisyo pa ang kanyang buhay, pero ngayon nagpasya na siyang itigil ang paghahambing sa sarili sa iba. Malalaman niya ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Alam niyang tatawagan siya ni Lu kung papayagan niyang pumasok ang pagdududa at magiging proud siya sa kanya dahil hindi siya sumuko. Tinanong ni Kim kung ano ang gusto niya kapalit at nagbiro tungkol sa pagiging kanyang panghabang buhay na alipin. Tumatawa si Sujung at sinasabi sa kanya na hindi ganon. Gusto lang niyang maging estudyante niya siya. Hindi makapaniwala si Kim sa nangyari. Sinabi niya sa kanya na mahina pa rin siya at kailangan niyang bumalik pagkatapos niyang malinis ang ika-50 palapag. Nang hawakan niya ang kanyang pisngi, may mga alitap-tap na lumilipad mula sa mga daliri niya na dumampi sa kanya. Naguguluhang tinanong ni Kim kung ano iyon. Itinaas niya ang bote ng elixir at sinabi na ito ay tanda na magkasama sila sa laban na ito. Umupo siya sa isang bato at ipinaliwanag na wala pang kapangyarihan ang elixir ngunit nakakatulong itong makita nila ang mga bagay ng mas malinaw. Napansin niya ang mga kakaibang espada niya at inalok na ipakita sa kanya kung paano gumawa ng mas malakas na isa, pero kailangan muna niyang uminom ng elixir. Medyo delikado ito at kailangan itong gawin ng tama. Iyan ang unang aral. Sa labas, ang mga mandirigma ay nakikipaglaban sa abo at putik. Si Kim ay medyo natigilan habang hawak ang kanyang puting espada. Si Elle at Lu ay sabay na nagsalita,
Pinapaalala sa kanya na hindi mapagkakatiwalaan si Sujung at medyo delikado ito. Nagsimulang mag-alinlangan si Kim habang sumisilip kay Ayorn, na labis na nalilito. Si Ayorn ay may hawak na isang babae at nakatitig kay Kim. Sabi niya, lahat ito ay mga trick lang ng Demon King at binanggit na tinanggal ni Sujung ang maze boss habang hindi siya nakatingin. Sabi lang ni Sujung, kung ikaw ang humahawak ng isang bagay, sayo na yan. Sinabi niya kay Kim na magpatuloy at sundan siya. Si Kim ay nagsimulang magpawis ng kaunti, nagtataka kung siya nga ba talaga ang Demon King. Tinawag niya si Ayorn at bigla siyang sumigaw na lumingon. Itinaas ni Kim ang kanyang espada at sumigaw na papatayin niya ito. Naguguluhan si Ayorn sandali, pagkatapos ay ngumiti na parang inaasahan niya ito. Kim ay nagsimulang mag-isip na baka naloko siya. Pagkatapos, may sumiklab na lilang liwanag at pumasok si Ayorn na may dalang espada. Sinabi niya kay Kim na nagbago siya at naging Demon King na siya mismo. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang espada, handang tapusin ito ng tuluyan. Ang eksena ay bumabalik sa alaala ni Kim kung saan siya ay umiinom ng elixir sa kastilyo. Nagsimula itong magliwanag ng violet na enerhiya. May lumabas na notification na nagsasabing siya ay gumagaling at bigla niyang naramdaman ang matinding presyon na bumubuo sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay lumaki at nagsimulang magliwanag ng kulay rosas. Baal at Sujung ay parehong nanunood sa kanya pero iginiit ni Kim na wala siyang nararamdamang kakaiba, medyo mas mabuti lang. Huminga si Sujung at ipinaliwanag na ito ay talagang normal. Ang elixir ay naglalabas lamang ng kanyang nakatagong potensyal at kasanayan. Sa ngayon, ang mga pisikal na pagbabago ay talagang maliit lamang pero kahit na isang munting pagtaas ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa kaligtasan sa panahon ng laban. Ang unang napansin niya ay kung gaano na siya kaiba ngayon. Sa gitna ng laban, dumaan ang espada ni Ayorn sa harap ng mukha ni Kim. Mabilis siyang umiwas sa tamang oras at ang talam ay bumagsak sa lupa na may malakas na tunog habang si Kim ay umatras upang mapanatili ang distansya. Naipaalam na ito sa kanya ni Sujung. Talagang pinapatalas ng elixir ang iyong mga pandama at ngayon ay nararamdaman na ito ni Kim para sa kanyang sarili. Ang mabilis na galaw ni Ayorn na dati ay parang malabo na ngayon ay nagsisimula ng maging malinaw para sa kanya. Mula sa malayo, pinapanood ni Sujung at nagbibigay siya ng pagtangunang pag-aproba kay Kim dahil papalapit na siya sa pag-angat ng ranggo. Pero alam ni Kim kung saan siya nanggagaling. Hindi pa siya naging sapat na malakas ng elixir para mapabagsak ang kalasag ni Ayorn. Alam niya na bilang isang baguhan, hindi niya maaasahan na matatalo ang isang pro. Sinabi ni Sujung sa kanya na sa ngayon ang tanging magagawa niya lang ay umiwas at maghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Sinabi pa niya na hindi mo kailangang gumamit ng panghampas na bakal para patayin ang langaw. Naalala ni Kim na sinabi niyang hindi talaga nagpapabeya si Ayorn. Ang paraan ng kanyang pagiging kalmado ay hindi mayabang. Ito ay uri ng tahimik na kumpiyansa na nagmumula sa isang tao na hindi kailangang ipakita ang kanilang lakas. At tulad ng inaasahan niya, nagsisimula ng makuha ni Ayorn ang mga bagay-bagay. Pagkatapos ng mabilis na usapan, mayroon na siyang sapat na impormasyon para malaman kung ano ang nangyayari. Lahat ay nangyayari tulad ng sinabi ni Sujung. Pag nalaman na niya ang katotohanan, nagpasya si Ayorn na seryosohin ang laban. Inilabas niya si Kal Ayon, ang kanyang banal na sandata, at isang alon ng mana ang nagsimulang kumalat sa paligid niya. Sugod siya diretso kay Kim at inikot ang kanyang espada sa isang malaking arco. Kim ay naghanda para sa impact at humarap sa atake habang naaalala ang sinabi ni Sujung sa kanya. Kapag ginawa ito ni Ayorn, hindi siya pwedeng mag-atubili o umatras. Kailangan lang niyang harapin ito ng diretso gamit ang sarili niyang talam. Pero hindi ito ayon sa plano. Isang sigla ang sumiklab sa lupa, senyales ng paggising at nagsisimulang sumipsip ng kapangyarihan ni Kal Ayon. Napaluhod si Ayorn. Ipinaliwanag ni El na maliit na halaga lamang ang maaaring maabsorb dahil sa mababang antas ng gumagamit. Ang buong bagay ay natapos agad. Napansin ni Blue na mukhang labis na naguguluhan si Ayorn, nagulat na ang kanyang hindi matitinag na atake ay talagang naharang. Habang natataranta si Ayorn nang mapagtanto niyang nawala ang kanyang pinagmumulan ng lakas, sinamantala ni Kim ang pagkakataon na umatras at lumikha ng distansya. Panahon na para sa huling hakbang.
Inilabas niya ang mga sinulid ni Arachne. Nang makita ni Iron na umatras si Kim, nagalit siya at sumugod pa sulong na sumisigaw na hindi niya papayagang makalayo ito. Ang sinulid ay umikot kay Kim habang binibigyan niya si Iron ng masamang daliri. Iginagalaw ni Iron ang kanyang espada ngunit biglang nawala si Kim sa harapan niya. Nagmumura siya at si Sujong ay napatawa ng malakas. Tumingon si Iron sa kanya at iminungkahi na siya na lang ang maglibang sa kanya. Pero si Sujong ay kalmadong tumawag ng malaking flare sa likuran niya. Kapag pumasok ang kanyang demonic na enerhiya, biglang tumigil si Iron.